Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak! Pero dapat sa lalaki ito ay mamatay! Oh, Cardo, wag! Wag! Paano pa yatang ipagtanggol ang lalaki ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Bro, nalampasan na yata natin yung target nating lugar sa papuntang Amiana na to. Sige naman bro. Lagpas na tayo. Kabukiran na itong dinadaanan natin eh. Oo bro, ang alam ko ang gusaling pinamumugaran muna ng ugas na yun bago ang kabukirang ito. Tignan mo, wala nang kambahay-bahay dito. Lampas na talaga tayo. Bro, naririnig mo ba ako? Naririnig ko sir. Pero ibang utos sa akin na dapat kong sundin eh. Anong ibang utos na dapat mong sundin? May iba ka pa bang utos na dapat sundin? Sino? Si Morales. Anong si Morales? At sinong Morales yan? At kahit sino pang Morales yan, ay wala akong pakialam. Dahil ako ang kapitan ng grupong ito. Kahit ang utos ko ang dapat ninyong pakinggan at hindi ang utos ng kung sino-sino dyan. Hindi sa pagkakataong ito, Kapitan. Oh, bakit mo hininto? Ang mabuti pa, imaniobra mo ang sasakyan at balikan natin ang dinaanan natin. Pasensya na sir, pero Pero ano? ikinalulungkot ko sir. Pero kailangan gawin ko to. Dahil bayad kami. Tinutukan niyo ako ng baril. Anong ibig sabihin nito? Ano? Oy, hindi ko pa ba nababanggit sa'yo? Ang alin, Mama? Ang pagsasalin ko sa pangalan mo, ang lahat ng perang nakadeposito sa isang bangko sa aking pangalan. Lahat ng nakadepositong pera sa pangalan niyo. Pinangalan niyo na sa akin. Oo, iha. Kaisa-isa kitang anak.
Kaya't sino pa ba ang magmamana ng lahat ng ari-arian ko kundi ikaw? Ho? Hindi mo narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, ilipat mo sa iyong bank account ang isa sa aking bank account. Lahat ng pera na nasa aking bank account ay sa'yo. Sigurado ho ba kayo? Tulad ng sinabi ko sa iyo, iho, babawi ako sa iyo. Ang mga bagay na hindi ko na ibigay sa iyo noon ay bibigay ko at ipaparamdam ko sa iyo ngayon. Magsabi ka kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Talaga? Kahit babae? Kahit ano at kahit sino, ibibigay ko sa iyo para mapatunayan ko lang sa iyo ang pagiging ina ko. Bakit kaya biglang huminto ang sinasakyan ni Nathan? At walang katao-tao dito Dito ba ang sinasabi nilang sasalakayin nilang notorious criminal? Pero walang katao-tao. Anong gusali ang sasalakayin nila dito? Malawak na kabukiran ito. Bakit huminto ang sinakyan ni Nathan? Nasiraan kaya sila? Anong ibig sabihin nito? Bakit ninyo ako tinutukan ng baril? Tulad ng sinabi ko sa iyo, sir. Trabaho lamang ito eh. Ang trabaho ninyo ay protektahan ang mga mamamayan. At hindi ang tutukan ng baril ang inyong kapitan. Kapitan Nathan Mendez, ang kataong mas mataas ang ibabayad sa amin. Kaya, sahod namin. Ang gobyerno. Kaya magpasensya na lang tayo. At sa palagay mo ba, ay makakapagtrabaho ka pa niyan sa gobyerno pagkatapos ng araw na to? Yun ay kung mabubuhay ko pa, Kapitan Mendez. At huwag kang kumilos ng hindi ko magugustuhan, Kapitan. Dahil nasasabog ang buko ng ulo mo. Marge, busasan si Kapitan Nathan. Please! Bakit kaya hindi ako mapakali? Siguro dahil sa ipinaubaya ko na lamang ang Nathan na yun kay Morales. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Ako mismo ang dapat na magigandi laban sa Nathan na yun. Sa bagay, determinado si Brando na patayin si Nathan. Pero bakit hindi lamang niya magawa? Dahil sariwa ba ang sugat na likha ni Nathan? Si Nathan ang may kasalanan kung bakit na-hospital ang aking anak. Lintik lang ang walang ganti. Sa disabog na baril na hawak ni Morales, siguradong walang buhay ngayon si Nathan. Babaksak na sa lupa. Pero hindi dapat na si Morales ang gagawa nun kundi ako. Dahil sa akin siya may atraso.
Sige, Kapitan. Bumaba ka lang sa sasakyan ito. At huwag na huwag kang magkakamaling gumilos ang masama dahil hindi ka na mabubuhay. Nakaposas ang dalawang mong kamay. Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito, Morales? Total, hindi ka na rin magsusumbong sa nakatatas. Sasabihin ko na sa'yo kung sino. Sino nga? Sa malagay mo, sino? Wala ka na may pangkalaban kundi. Si Brandon ba? Na congressman ng mga pusakala. Huwag ka na masyadong matapang, Kapitan Nathan Mendez. Baka nakakalimutan mo na wala ka lang laban sa iyon. Morales, si Congressman Beto, nasa linya ng telepono. Gusto ko na kusapin. Ang na. Congressman, hawak na namin ngayon si Kapitan. Sa wala ng bilin mo, iharap namin ang buhay sa'yo. Mabuti naman. Iintayin niyo ako at ako mismo ang tatapos sa buhay ng hunggang na pulis na yan. Kung nasiraan sila, dapat sana may nag-check sa harapan ng sasakyan o kaya ng gulong. Pero kanina pa sila huminto, pero wala namang bumababa. Bakit? Teka, may bumaba. Medyo may kalayuan. Gagamitin ko ang dala kong telescope. Mabuti na lamang at naisipan ko magdala ng telescope. Makikita ko kung ano ang gagawin nila. Bakit bumababa silang lahat? At maging si Nathan, bumaba rin. Si Nathan? Nakaposas? Mabuti na lamang at narinig ko ang pag-uusap ni na Brando at ni Cato. Magkikita sila sa isang resort. At kahit aapat lamang ang tauhan ko sa resort na yon, hindi mahalaga. Dahil mag-isa lang si Cato. Isang hudyak ko lamang sa aking tauhan, babagsak na ang katawan ni Cato sa lupa. Eto na ang pinakihihintay kong pagkakataon. Ang patayin si Cato. Nahulog ka rin sa aking bitag, Ricardo Sanchez. Humanda ka ngayon. Mabuti naman at natuntun mo kagad ang lugar na ito, Papa. Pulis ako, anak. Lahat ng lugar ay napuntahan ko na. Siya pala. Nasaan na ang mga tauhan mo ngayon? Bumagsak na ba sa mga kamay nila si Nathan? Oo naman, Papa. Ulit ko lamang ang hinihintay para patay nila. Ganun ba? Gusto kong puntahan ang kinaroroonan ni Nathan. At bakit pa? Dahil gusto kong ako mismo ang papatay sa kanya. Papa, sa akin may atraso.
ang Nathan na yon, kaya kung dapat napapatin sa kanya. Anak, may sugat ka pa. Hindi mo pa kaya. Pero kaya ko na pa ba? Huwag lang matigas ang ulo mo. Ako ang papatay kay Nathan para sa'yo. Hindi ko alam na may galit ka rin sa Nathan na yan, Papa. Aminin ko sa'yo. Sa simula pa lamang nang makita ko siya sa presinto ay galit na ako sa kanya. Dahil masyado siyang sipsip. Akalain mo bang siya pala ang pumalis sa akin bilang hepe? Talaga? Oo. Pero ewan ko kung anong nangyari. Biglang ibinalik sa akin ang posisyon bilang hepe. Malamang napag-isip-isip ng nakatataas sa amin na mas dapat ako maging hepe ng pulisya kaysa sa kanya. Kung alam ko lang na may lihim kang galit sa kanya, Papa, hindi ko na sana kinuha si Morales. Nasaan na ba sila ngayon? Pinadiretso ko ang mga tauhan ko, Papa. Nadala si Nathan sa isang hideout sa may bayan ng Santa Ines. Sa sitio ng pugad namin. Ano ang numero ng bahay para alam kong puntahan ka agad? Tayong dalawang pupunta, Papa. Huwag na. Tulad ng sinabi ko, sariwa pang sugat mo. Baka bumukay ang sugat mo. At mahirap na. Okay lang sana kung hindi labanan ang pupuntahan ko. Kaya, dito ka na lamang. Ibigay mo lamang sa akin ang address na kinaruruulan ng mga tauhan mo at nanitan at ako na. Ako lang mag-isang susunod doon. Desidido ka ba talagang ikaw ang papatay kay Nathan, Papa? Para sa'yo, ako ang papatay sa Nathan na yun. Nasaan ka gayon, Mabel? Si Nathan, nasaan na siya? Saan siya dinala ng mga hayop na yun? Ma'am, idiniretso nila sa isang malaking bahay. Anong ginagawa sa kanya? Nakapusas pa rin ba? Hindi ba siya sinaktan? Nakaposas pa rin siyang dinala sa sinasabi kong malaking bahay, ma'am. Yung sinabi ko sa'yo, huwag na huwag mong iwawala ang paningin mo sa kanila. Lalong-lalo kay Nathan. Opo. Nasaan ho ba kayo ngayon? Binabagtas ko na ngayon ang kahabaan ng National Highway. Siya nga pala. Ikaw naman, asan ka na? Nandito po ako sa malapit sa sangagdaan ng Barangay Alimpayo at Barangay Irab. Sige, dyan ka lang. Magmanman ka. Itawag mo sa akin. Ano man ang kakaibang magyayari para huwag kang lumabas ng sasakyan mo. Para ano't ano man ay makakaalis ka kagad. Opo. Kayo po, nasan kayo? Malapit na ba kayo dito sa kinaroroonan ko? Oo, malapit na ako sa sinabi mong kinaroroonan mo. Pero hinto muna ako para makatawag ako at makahingi ng tulong mula sa Departamento ng Pulisya na hindi nasasakupan ni Ricardo Sanchez. Diyan ka lamang. Huwag kang alis diyan dahil hindi magtatagal ay magsisidatingan na ang mga tinawagan kong pulis. Basta bantayan mo. I-report mo sa akin ang bawat kilos ng mga taong kumidnap sa anak ko. Ma'am, may naisip po ako. Ano yun, Iha? Ano kaya kung lihim
malaking bahay. Ha? Ano? Nag-aalala na kasi ako kay Nathan, ma'am. Hindi natin alam kung anong ginagawa na sa kanya. Huwag! Kababae mong tao. Wala kang laban kontra sa mga lalaking kumidnap sa anak ko. Huwag kang mag-alala. At na-report ko na sa kinauukulan ang nangyari. Maghintay ka lamang dyan at darating na ako. Kasama ang mag-aalagad ng batas. Ano? Lumas ka ng sasakyan at nagtungo ka dyan sa kinaroroan ng dindetan. Sorry po, ma'am. Kung sinuway ko ang utos ninyo, na wag akong lumabas. Nanganganib na kasi ang buhay ni Nathan. Bakit ka pa lumabas? Manganganib din ang buhay mo dyan. Babae ka at mag-isa ka lamang. Wala kang laban kahit may baril ka pang dala. Dahil likas na mahina ang babae kumpara sa lakas ng lalaki. Alam ko po, ma'am. Pero kung mamamatay rin lang ako, gusto kong mamatay sa tabi ni Nathan. Pero hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Humingi na ako ng tulong ng pulis. Sa katunayan, ay nasa daan na sila. Ipagpaumanhin ninyo, ma'am. Pero nakita ko po si Hepe na pumasok sa malaking bahay. Ano? Captain Jonathan Mendez, ang magaling na pulis at sigit sa lahat, ang sip-sip na pulis. Ngayon ay lumantad ka na rin, Hepe. Ang tagal mo ring pinaikot ang ulo ng Departamento ng Pulisya. Sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin, Nathan. Total, wala nang kwentang lahat ng sinasabi mo. Isa kang taksil sa bayan, Hepe. Hindi ka dapat naging Hepe. Walang epekto ang lahat ng sinasabi mo yan, Nathan. Dahil ang mahalaga, naririto ka na. At sa wakas ay nahulog ka rin sa aking mga kamay. Kaya magdasal ka na. Cardo! Huwag! Sofia! Ma'am Sophia, Cardo! Maawa ka! Sofia, anong ginagawa mo rito? Naririto ka ba bilang abogado ng pulis na patulang ito? Cardo, maawa ka! Huwag mong saktan si Nathan! Huwag mong patayin si Nathan! Anong nangyari? Anong nakain mo at gusto mo pa yatang tulungan ng pulis na ito? Hindi ba't kinasusuklaman mo ang Nathan na ito? Hindi ba't dapat ka lang na magpasalamat sa akin dahil hindi na mababahira ng dugo ang iyong mga kamay? Ikaw, Nathan, katapusan mo na. Huwag, Cardo! Maawa ka! Huwag! Huwag! Ano ang mangyayari sa tagpong yun? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagtatapos bukas dito pa rin sa ating tulang. Batas sa aking kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat,
ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.